Huwebes at Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Klinika on Air dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Makinis at kutis pang-artista. Alamin dito sa Klinika on Air. Narito si Dr. Charlie Mendez. Yes, magandang gabi po. Ngayon po ay araw ng Miyerkules. Today is November 18, 2015. At narito na naman po tayo sa ating programang Klinika on Air. Dito pa rin po sa ating himpilang DZRJ 810 sa inyong palapihitan. Doon po sa mga kachuchuniin lamang sa ating programa ay pwede ninyong bisitahin ang aming website. I-type lamang ninyo ang number 8trimedia.com and puntahan ninyo ang aming broadcast live link. I-type ninyo ang http://8trimedia.com/broadcast-live at masusubaybayan nyo na po ang aming live streaming ng aming programa. Mapapanood nyo po kami ng live, lahat po ng mga naka-internet. Makikita ninyo ang aming studio, makikita nyo ang aking mga guests ng live. Hindi lamang po dito sa Pilipinas, sa buong mundo yan. And makikita nyo rin po dito ang mga link para sa ating social media accounts tulad ng Facebook, Twitter at Instagram. At doon po sa mga nakikinig sa atin ngayon, alam ko marami tayong mga listeners kasi mga nasa bahay ang ating mga kaibigan, ano? Dahil alam naman natin may Apex Summit natin ngayon the whole week hanggang Friday. So most of our friends ay talagang nasa mga kanilang bahay at nakikinig. Doon po sa mga interesado sa maging topic natin ngayon, ay ang aming text line number ay 0977-342-1644. Inuulit ko, ang aming text line is 0977-342-1644 at ang aming hotline po ay 412-0288. Ang aming topic na pag-uusapan ngayong araw na ito, ngayong gabing ito, specifically ay tungkol sa cryosurgery dahil meron po tayong ilo-launch sa ating Derma World, yung cryopen na tinatawag. Non-surgical way of removing warts, moles, unwanted moles at mga warts sa ating katawan, yung malalaki or even mga carcinomas, melanomas, pwede po matanggal yan. Pag-uusapan po natin yan. And yung other half po ng ating programa ay pag-uusapan naman natin ang mga common ailments na nararanasan ng mga call center agents o mga nagtatrabaho sa mga call centers. Ano ba yung mga sakit na madalas na nakukuha nila dahil sa pagtatrabaho sa oras ng gabi, yung tinatawag nating graveyard shift. Supposedly po, ang guest natin ngayon ay may isa rin sana tayong guest na ay isa po siyang steward ng isang pamosong airline at i-discuss naman po sana namin ang tungkol doon sa mga iba't ibang sakit naman na nakukuha ng mga nagtatrabaho sa eroplano katulad ng mga steward na yan, ng mga flight attendant. Hindi siya pwede ngayon, so tomorrow po mamove tomorrow yung guesting niya. Kasama naman po ang isang modelo na magdi-discuss naman sa iba't ibang mga sikreto niya. Ito po ay isang foreignoy. Di-discuss naman niya yung kanyang mga sikreto sa pagpapanatili ng malusog at magandang pangangatawan. At isang portion din po nitong ating program ngayong gabi ay i-discuss nitong ating mga guest models, ganun din, physical fitness, kung paano nila na-maintain yung kanilang good physique, Isa rito ay title holder ng isang patimpalak na pangkalalakihan and yung dalawa ay mga models at nasa movie industry. At yung isa naman ay suki na rin natin dito. Isa naman siyang psychology graduate. Magdi-discuss naman siya ng konti tungkol sa mga interpretasyon sa mga panaginip. Ayan po, ang ganda ng ating topic ngayong gabi, So kung meron po kayong mga questions, ay pwede niyo po kaming i-text dito sa
0977-342-1644. Inuulit ko, 0977-342-1644. So, before I start, I would like to introduce to you itong ating mga special guests ngayong gabi. Ang tinutukoy ko pong psychology graduate, isa rin po siyang aktor sa mga teleserye, At nagko-commercial din siya at may mga titulo rin, naging Mr. San Agustin or sa Iloilo. Wow. I would like to introduce to you Mr. Dustin Agueles. Yes, good evening everyone sa mga tagapakinig. Good evening sa co-host ni Doc Charlie Mendez. Good evening Doc Charlie Mendez. Good evening. Yeah, and sa mga models. Good evening. Okay, beside him of course ay certified Derma World baby, isang Mercator model, a nurse, licensed nurse by profession, So related din sa medical field. Siya po ay naging cover na ng iba't ibang mga magazines. Ayan cover and centerfold, mamaya sasabihin niya sa atin kung saan siya naging cover at saka naging centerfold. Isa po siyang model, actor, nurse, rolled into one, Mr. Kirst Viray. Yes, good evening sa inyo lahat. Good evening, Doc. Thank you po sa pag-imbita dito sa yung Clinica on Air. Tagal ko rin hindi nakapunta dito, Doc. Oo nga eh. So, welcome back. Clinica on Air. And of course, itong susunod ko ipakikilala ay kapapanalo lamang sa nakaraang Mr. Philippines, Misters of the Philippines. At siya rin po ay isang marketing consultant sa isang business firm, And ngayon po ay kasalukuyang naghahanda at nagpe-prepara para sa kanyang international competition, ang Mr. Philippines Tourism. Mr. Philippines Tourism, tama, Okay, si Willan, Mr. Willan Pagalayon. Nakalimutan ko. Okay. Nakalimutan mo ako, Doc. Magandang gabi po sa lahat pong nakikinig po ngayon. Magandang gabi po. Good evening. Ang ganda ng boses. And of course, itong ating dati nang nakakasama dito sa ating programa, isa rin po siyang model at ngayon isang actor, may mga teleserye ito. At ngayon ay busy sa mga mall tours. Recently lamang po ay kasama ko siyang mag-judge sa isang patimpalak sa isang universidad, Kasama ang ating co-anchor dito, si Shalala. Of course, another Derma World baby, Mr. Ben Isaac. Sobra naman po, Doc. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga nakikinig. At hindi pa nakikinig, kailangan nyo makinig at maganda yung topic po namin. Yeah! Ayan, okay, oo. We will be talking about cryosurgery at i-introduce natin ngayong gabi sa ating mga listeners yung cryopen na tinatawag na ito yung ginagamit ang extreme cold temperature para matanggal yung mga unwanted warts or moles sa ating katawan nang walang surgery. Pag-uusapan natin yan, pero before that ay magkakaroon muna tayo ng time check. Magkakaroon tayo ng short break. Babalik po tayo after ang maiksing paalaala. Ngayon po ay ganap ng alas 6:15 ng gabi. 8 Media Pro Incorporated. Mabuting paalala mula sa SSS. Layunin ng SSS na mga benepisyo ay agad na ibibigay sa panahon ng pangangailangan. Bilang miyembro, siguruhing kontribusyon ay laging sapat at on time. Mga loan ay mga pribilehiyong napakinabangan. Maayos na pagbayad nito ay pagsigurong sa muling pangangailangan, ito ay agarang maaasahan. Mabuting paalala po muli, siguruhing nasa ayos ating SSS membership upang benepisyo at pribilehyo ay hindi naaabala. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. BBC Minute with me, Vic and Dad. It's 9:30 in the morning. This is still a The BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM.
the voice of the Philippines. Hip na hip ang world of iCool. Instant cool na kakaiba. iCool ka lang, iCool ka lang. iCool menthol gum ang akin is bubble gum. Chill at the world of iCool. Cool na cool sa sarap. iCool ka lang, iCool ka lang. Get cool with iCool. Enjoy a different kind of cool with iCool. Cool na cool habang inuunguya. Cool na cool habang ikaw ay nagsasalita. iCool Menthol Gum. Minty, gummy, long-lasting nguya. Long-lasting cool. iCool Mentholated Gum and iCool Cherry Mint Gum. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medical 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medical 400. If symptoms persist, consult your doctor. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng One Complete Wellness Center, your home for natural treatments and healing. For inquiries, call 709-5724. Makinis at kutis pang-artista. Alamin dito sa Klinika on Air. Narito si Dr. Charlie Mendez. Yes, balik po tayo sa ating programang Klinika on Air with Doc Charlie. Dito pa rin po sa ating himpilang DZRJ 810 sa inyong palapihitan. Okay, at ang ating pinag-uusapan ngayong gabi or pag-uusapan ngayong gabi ay tungkol sa tinatawag nating cryosurgery. And how does cryosurgery work? Cryosurgery is the selective destruction of lesion by causing cryogenic cell death or yung tinatawag nating killing of the cells with extreme cold temperatures. So ginagamitan natin ito ng talagang sobrang nitrogen oxide, yung malamig na temperature. So paano ba nagwo-work itong cryosurgery? Itong cryosurgery preserves the tissue matrix which is relatively cold resistant. So nape-preserve nito yung tissue matrix. Yung tissue matrix na yon medyo resistant siya sa lamig. So, therefore, inaalaw niya ngayon yung proper cosmetic healing with minimal scarring. So, halos ito ay wala siyang nagiging peklat. Kasi unang-una, wala tayong ginagamit na knife, wala rin itong bleeding, And then, ang nangyayari dito, nagpo-form siya ng parang dry eye sa ibabaw. And then yun, maninigas yun, and then later on, mag-i-slough off, and then magkakaroon na ng reepithelialization. Ngayon, usually itong lesion na yan ay nag-e-extend from the margin of the lesions, naapektuhan yung margins niyan, nag-e-extend yan hanggang dun sa hair follicles natin. And in this kind of procedure, less office time is needed for the lesion to be removed compared to electrocautery, cold knife, or laser. Siguro familiar naman kayo dun sa tinatawag nating electrocautery, yung parang merong heat na generate na pagka masusunugin yung mga warts natin, medyo nangangamoy, di ba, yung amoy sunog. Kasi yon medyo matagal ang paggaling niyan dahil nagsusugat pa yan. Meron tayong injury na kinokos dun sa mga lesions. Or kumpara natin dun sa cold knife, at least meron pa rin yung lesion kasi cold knife nga siya pero andun pa rin yung cutting edge, naghihiwa talaga tayo. Or even lasers kasi meron din nga tayong tinatawag na yung mga laser beam, yung tip ng laser na yon nagko-cause ng burn doon sa mga kinocauterize natin ng mga warts or mga moles. And another thing, less aftercare is also needed for the patient during the healing phase than electrocautery, cold knife, or laser. Kung i-review po natin ang anatomy, we have the three major layers, the epidermis, the dermis, and the hypodermis. Yung hypodermis, nandun yung mga fat cells or yung subcutaneous fats na tinatawag natin. Yung namang epidermis, yun yung outermost layer kung saan yung
melanin pigment doon na pa-process, and then yung dermis naman, yung dermal layer, andyan yung mga sweat glands, andyan yung mga sebaceous glands, and then the hair follicles, of course. And when we talk of dermatologic cryosurgery, it pertains to treating lesions in the epidermis, which only extends down a few millimeters to the dermal layer. So, andun lang tayo sa epidermal area. Hindi tayo bababa ng masyado. Kaya yung ating tip na gagamitin pag katulad ng gagawin natin kay Whelan later on, meron First siyang mole. patient. Meron siyang mole na gusto kong pinanggigigilan ko kasi gusto ko talagang flawless yung itsura ng kanyang muka. Tatanggalin natin yan, pero dapat yung pag-slough off nung mole na yan doon sa layer lang nung epidermal area. Kaya it is very important na yung tip na gagamitin natin, kasi may mga iba't ibang sizes yung tip nung gagamitin natin na cryo pen. So depende dun sa size ng lesion, at saka sa size ng tip na gagamitin natin yung magiging affection niya. Kasi the bigger the tip na gagamitin natin, mas malalim yung magiging affection niya. Doc, may question. Okay, sige. Doc, may tanong ako. Paano yung nalalaman kung yung mole buhay ba o hindi? Kasi di ba may mga ganun eh. Kung buhay siya, hindi pwede siyang... That's a very good question. Diba? Kasi tama yan. It is really very, very important for a doctor to assess first the lesion or the mass that to be removed. Kung ito ba ay anong klase. Kasi kung yan ay cancerous, medyo risky na galawin yan basta-basta. So, yung tinatawag mong buhay na nunal, in most cases ay meron tayong as a boundary yan na baka siya ay malignant. Yes. May malignancy, may predisposition to malignancy. So, in that particular case ay mas maganda diyan mag-biopsy muna tayo, or in extreme cases talagang ang gagamitin natin diyan is surgery. So ibabiopsy muna natin yan, then assess natin, ipa-histopath examination. Pag sinabi ng histopath report na malignant po yan, hindi natin basta gagalawin. Hindi natin may mga sizes po ba yun, Doc, for example? Kasi minsan may buhay na maliit lang o may malaki na patay, parang gano'n, di ba? Yan kasi, sasabihin ko sa inyo kung paano natin mag-gauge kung yan ay malignant, may tinatawag tayong ABCD of melanomas. Pag sinabi nating ABCD, letter A pertains to asymmetry. Yung mga cancerous lesions or cancerous mass, usually asymmetrical yan. Hindi siya pantay. Okay? Letter B, yung border. Yung border naman ng mga melanomas or ng mga cancer lesions ay rugged, hindi siya smooth ang borders niya. And then C is the color. Ang color usually ng cancer ay different, medyo grayish, brown. Nagbabago-bago siya, hindi siya black lang kung black, hindi siya brown lang kung brown. Nag-iiba-iba yung kanyang sometimes in rare cases, medyo white pa dun sa iba. And then the diameter usually is 1/4 millimeter or more. So, pag medyo mas malaki na siya, medyo, yun nga, yung sinasabi kanina ni Ben, na kung growing, ay baka medyo cancerous talaga Doc, yun. another question. Kasi, di ba, pag ni-remove na yung warts or yung moles dyan, siguro yung ibang may balak magpatanggal, mag-even ba sa skin niya or meron siyang parang hole na, kasi di ba yung iba hindi nila ipapatanggal kasi baka magkaroon ng maliit na hole or scar. Mag-i-even ba siya sa skin mo? That's a very good question again. The good thing with the cryopen, one of the advantage of cryopen, since we do not make any injury dito sa skin natin, parang imagine niyo na yung parang ginawang frozen yung isang bagay na sobrang na sa sobrang lamig niya napigtal na lang siya.
Imagine niyo yung ganun. Na wala na ring time yung area para magdugo kasi dahil Frozen. sa cold temperature na yon, Clot. nag-vasoconstriction na siya. Nakukuha niyo yung pinopoint ko. So one of the very early vascular changes na mangyayari pag ginawa kasi natin ito is yun, nagkakaroon ng constriction. Yung blood flow dun sa area talagang babagal na. So unang-una because itong cell death of course when the temperature reaches a negative 20 degrees centigrade. So pag hando na yung temperature, pagka medyo pinatagal mo siya ng few seconds, mamamatay na. Pati yung ugat cell niya. death will occur. Okay. And then kaya nga tapos mawawalan na ng blood flow. Kasi yun ang unang-unang mangyayari, yung mga vascular changes dyan, medyo babagal na yung blood flow. So eventually mag-slough off yan. But going back to your question, kung hindi ba siya magli-leave ng scar. Kasi yung ibang mga pimples nagli-leave talaga ng scar, yung mga blackheads, Doon takot ganyan. ng mga tao. Oo. In this kind of procedure, medyo kung ang skin mo ay medyo dark, kung medyo dark yung skin mo, noticeable yung whitish spot dito. Nagkakaroon talaga siya ng whitish spot doon sa area kung saan na-slough off yung mass. Yung wart or yung mole in particular. But eventually, ay babalik yon. Babalik yun dun sa normal color niya. But if you're gonna ask me, gaano ba katagal? Babalik yan. Gaano katagal. It will take a longer time kung medyo maitim nga yung tao. Okay, pero yung process very Doc, obvious. nung pag-remove, matagal ba? Like ilang pasada? Like kung tatanggalin siya? One time lang yun. One time lang yun. Kung medyo malaki siya, medyo doon, pwede ka mag-wait ng few seconds, then you can repeat. Pero hindi mo nagugustuhin gawin yon kasi enough na yung yung isang pasada diyan eh. Oo. Ang pinag-uusapan natin dito kasi is yung temperature. Okay. Dapat pag na-achieve mo na yung ganung temperature, wala na, ano pa ba naman ang pwede mo pang gawin doon na But which is more yung parang syempre yung latest yung pag-aanuhan talaga ng mga tao. Kasi before 'di ba Doc, yung parang may cauterize, tapos yung parang may laser, yung parang sinusunog. So ngayon, ano yung mas painful or less painful na cryo? Medyo hindi natin na ipag-uusapan dito yung electrocautery or yung utilizing heat, yung laser. Hindi siya ang i-compare natin dito because yun yung magkaibang principle yan eh. May mga iba tayo rito na procedure na katulad ng ganitong cryopen na ginagawa before. Like yung ginagamit natin before na procedures, hindi yung gumagamit tayo ng liquid nitrogen kasi yun yung ginagawa. Lalo na dun sa mga anal warts, yun yung ginagamit eh. Pero the disadvantage with this ay kailangan mo ng isang malaking tangke. Dala-dala mo yun sa clinic mo. Yung andun yung liquid nitrogen mo, yun ang gagamitin mo para mag-produce ka ng very low temperature. Although utilizing liquid nitrogen, we can achieve up to negative 96 degrees centigrade. But we don't need that much cold temperature eh. Hanggang negative 20 lang okay na eh. Ma-achieve na natin yung natin. And then we also make use of nitrogen gas before at negative 80 degrees centigrade, and then carbon dioxide gas nagpo-produce siya ng negative 78 degrees centigrade, and yung organic compressed gases. Pero yan lahat na yan, may mga tangke lahat eh. They make use of big tanks na hindi na natin kailangan. Ngayon kasi this cryopen, sayang lang hindi ko dala yung yung pen natin isa lang siya, para lang siyang ballpen na mataba, na may ganyang kahaba kasi ng haba ng ballpen. Ando doon din yung meron tayong nitrogen tank to na maliit, papasok mo doon, and that particular very small nitrogen tank kaya na niya ng mag-cauterize ng nasa 200 times. So
Basically, napaka-convenient nito para sa aming mga doctors, mga surgeons in particular. Okay, bago tayo magpatuloy sa ating discussion, magkakaroon muna ulit tayo ng time check. Ang oras natin ay 6:32 ng gabi. This Babalik time po check is kami. brought to you by IB Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. 8 Media Pro Incorporated. Halalan 2016, isang makabuluhang talakayan sa loob ng isang oras at kalahati para sa isa na namang makasaysayang pagpili ng panibagong mamumuno sa ating bansa. Makinig sa 8 Diretso tuwing Biyernes alas 4:30 hanggang alas 7 ng gabi para sa isang espesyal na pagpapakilala sa sambayanang Pilipino kung sino nga ba ang karapat-dapat na maging leader ng ating bansa. Paglatag ng plataporma, pagkilala sa isang kandidato, siya ba ay karapat-dapat o hindi? Abangan ang espesyal na pagtatanghal ng Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Para sa sambayanang Pilipino, hatid sa inyo ng DZRJ 810, 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Abangan sa 8 Diretso, Bakit Kita Iboboto sa November 20, 2015. Honorable Samuel D. Pagdilaw and Honorable Sherwin D. Gatchalian. Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Abangan sa 8 Diretso. Ikaw ba ay nakikinig sa DZRJ 810 araw-araw? Pwes, eto na ang isang pasasalamat namin sa inyo. Mag-text sa inyong greetings sa mensahe sa 0917-798-8910. Huwag kalimutang ilagay ang inyong buong pangalan, address, at magkaroon ng chance manalo ng isang brand new Nextbook Android tablet. Makinig at manalo mula sa himpilan ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Corporation. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Makinis at kutis pang-artista. Alamin dito sa Klinika on Air. Narito si Dr. Charlie Mendez. Okay, balik po tayo sa ating programang Klinika on Air with Doc Charlie. Dito pa rin po sa ating himpilang DZRJ 810 sa inyong palapihitan. Okay, bisitahin po ninyo ang aming website. I-type lamang ninyo ang number 8trimedia.com and then puntaan ng aming broadcast live link. I-type ninyo ang http://number8trimedia.com/broadcast-live at makikita nyo na po or masusubaybayan nyo na po ang aming live streaming. At makikita nyo rin po dito ang aming mga link para sa ating social media accounts tulad ng Facebook, Twitter at Instagram. So doon po sa mga may katanungan para sa ating topic ngayong gabi, pwede po kayong mag-text sa aming text line 0977-342-1644. And yun, magpapatuloy po tayo sa ating discussion tungkol dito sa bagong technology na ilo-launch dito sa ating bansa. Itong tinatawag nating cryopen. Ito yung hindi na po yung mga maraming mga maliliit na warts or malalaking warts, mas maganda kung medyo mas malaki hindi na po, wala na po kayong magiging sugat, wala na pong cut-cut, wala na pong sunog-sunog. Ito na lang po yung gagamitin natin, cryopen. So to differentiate it, nung araw po kasi in comparison with the other modalities before, nauso na din yung tinatawag nating refrigerant spray. Yung para siyang na isang spray lang na ganyan, mga spray na ginagamit yung parang sa Lysol, pero mas maliliit. So we have the Veruca Freeze, the Freon 12, the Histo Freezer or dimethyl ether and propane, at yung tinatawag nating OTZ Wartner. So itong mga ito, cold temperature din ang ni-utilize. Pero nag-evaporate siya at negative 70 degrees centigrade for Veruca Freeze or Freon 12. At doon naman po sa Histo Freezer at OTZ Wartner, nag-evaporate ito at negative 57 degrees centigrade. Ang advantage po nito, syempre, of course, there's no storage tank din kasi maliliit lang, parang spray nga lang din, mga nasal spray, parang ganun ang itsura. But the initial cost is very low at napaka-portable po nito. Itong refrigerant spray. Ang disadvantage naman nito, it needs longer freeze times. If i-freeze mo ito ng mas matagal, at saka hindi natin ito nagagamit for malignant lesion.
ito namang ating CryoPen probe or the CryoPen CT2000 ay this employs a state-of-the-art linear compressor to cool the CryoPen pen cores. May mga cores kasi yung yung CryoPen So meron na siyang linear compressor na kasama. Maganda ito And using this technology, the CryoPen is able to reach the temperature of negative 105 degrees to negative 110 degrees centigrade. Doc, nakaka-excite naman yung CryoPen na yan. Yan, di ba? Grabe. Doc, tanong ko lang, ang CryoPen ba, first time yan dumating dito sa Philippines? Actually, dumating ito early nitong year na to. So, first time po yan gagawin dito? At ayan, ilo-launch ito ngayong this coming Sunday sa aming World Congress po ng International College of Surgeon. Ako po ay isa sa mga napiling speaker at ito po yung aking i-discuss itong tungkol sa CryoPen or cryosurgery. At ito eventually ay i-introduce na natin sa market. So Derma World po ba yung unang-unang magkakaroon ng ng CryoPen na yan? And actually, ikaw yung kauna-unahang pasyente. Kaya na-excite na ako, Doc. Yeah, Doc, ikaw yung pag-i-experimentuhan. Doc, tanong ko lang po. Kasi ibig sabihin, na gamit na yun sa ibang bansa, ganun. Tapos dito rin susunod, parang ganun. Exactly, yes. So, tested na of talaga course, siya. Itong technology naman na to ay talaga ginagamit na sa ibang bansa at ngayon ay gusto nilang dalhin ang market dito sa Pilipinas. Siyempre nagle-level up na tayo dito. Medyo tayo kasi siyempre nakita nila ang gandang market ng Pilipinas. Napaka-vain daw kasi mga Pilipino pero ako hindi. At saka siyempre medyo nauuso na yung na ayaw na natin ng surgery. Walang blood, walang pain. Nagpupunta na tayo doon sa mga non-surgical procedures. Ng enhancement siyempre sino bang may gusto na makikitang hinihiwa ka? Sino bang may gusto na kailangan kang injectionan pa ng anesthetic agent o ng anesthesia bago ka operahan? Sino bang may gusto na makakakita ng dugo pag ikaw ay inoperahan? Ayaw natin yan as much as possible. Mas less ang pain, mas okay. Ito yung ibibigay sa atin itong CryoPen na tinatawag na ito. Because and also the advantage of this CryoPen, pwede natin siyang gamitin sa mga malignant lesions. Why? Kasi dahil nga medyo mababa yung temperature as I've said kanina ay the early vascular changes na nangyayari diyan nare-reduce ang blood flow dun sa area ng lesion mo. So yung risk of metastasis or pagkalat, hindi ba ang cancer cells kumakalat yan pagka may bleeding. Doon sa mga blood vessels, mostly ang pagkalat niyan ay hematogenous route. When we say hematogenous route, through blood, blood stream. So pagka yan ay imaginein mo wala namang magiging pagdugo. Ito yung halimbawa mass mo sa katawan, yung mole ginamitan natin ng very or extreme low temperature. Yun lang yung low temperature na yun na kumbaga mapipigtal yung lesion mo dahil dun sa pagiging frozen ng lesion at walang dugo. So walang migration yung cancer cells. Quick background question lang, Doc. Okay. Saan nag-start ang CryoPen at saan galing bansa? Sino ka-discover nito, Doc? Itong CryoPen, I think, ay this is being manufactured in Sweden or Switzerland, Pero yung technology ay dadalhin sa atin ng mga taga-Israel. Israel. So, yung company na magdadala dito sa atin ay from Israel. From Israel. So, ganun din pala kataas yung market ng mga Israelis when it comes into equipment for the... To tell you honestly, lately, dun sa mga latest conventions namin dito sa PAAMI or dun sa mga ibang organizations like PAAS and then ngayon nga itong International College of Surgeons ay dati dominated by Koreans yung mga companies na nagdadala dito sa atin ng mga iba't ibang technologies, ng mga iba't ibang machines. Pero lately
ayan, nakikipantay na sa kanila ang mga Israelis. Oo. Yung mga mayayaman sa Israel na, sila na yung nagdadala ng technology dito sa atin. Talaga nakaka-excite ito, Doc. Yeah. At the good thing is, they only bring mga European equipments. Ang galing ng mga Israeli malalaki ang budget nila. Doc, usually, another question, may age bracket ba ang pwedeng gumamit nito? Kasi, ng cryopen. Kasi, di ba, yung ibang mga treatment sa mga hindi pwede sa ganitong age, dapat ganito lang yung ginagamit. So, yung cryopen sa mga bata or kailangan mga warts na tatanggalin May nila. age bracket Because pa. di ba yung warts is nakakahawa yan. Paano pag bata yung nakahawa, yung teenagers, ganyan? Pwede ba sa age bracket? Well, that's another very good question. That's the good news dito sa cryopen natin. Wala tayong pinipiling age. Okay. So, we can use these even sa babies at saka sa pinakamatanda, But kailangan ng expertise ng doktor. Okay. Kasi katulad ng lesion, hindi ito yung katulad ng iba na gagawin mo diyan. Kailangan may certain distance siya dun sa lesion Okay. Kasi pag sumobra ka ng dikit, pwedeng mas lumalim yung yung affection. May mga skin types na dapat paggagamitan lang nito or wala naman. Usually okay siya sa hindi siya skin types, pero ang kailangan mong ma-assess dyan is the size of the lesion. Yeah. Okay. And then dapat tama yung pipiliin ng doctor na tip na gagamitin. Okay. Because as I've said, yung tip na pwede natin gamitin dyan, iba-ibang sizes yun. Pero the bigger the tip, mas malalim yung affection niya. So, dapat tama lang doon sa size ng lesion ang gagamitin natin. So, ang mga iba-ibang sizes niya, we have the 3 mm tip. So, ang deep niya is nandun sa mga 1 mm, and then yung 5 mm tip, ayan, lalalim na siya, mas nasa 2 mm na yan. And then yung 7 mm tip, ay abot na siya ng mga 3 mm. And then yung 10 mm tip, abot na siya ng mga 4 mm. And hindi lang kasi siya malalim, medyo malapad rin ang magiging affection. So yung doctor, yung decision ng doctor is also very, very important, yung kanyang assessment. Before we continue, merong tayong isang text message dito. Sabi niya, "Good evening po, Doc Charlie. Pakibati po mga barkada ko nakikinig sa San Juan. Sila Armando Cabagay, Myra Espina, at Arlene Hizon at Nanay Vivian namin. Thank you, God bless. Solid na solid listener." From Marvin S. Kapili. Nako, thank you very much. Thank you so Marvin. much. Salamat sa pakikinig nyo at hello sa inyong lahat dyan. Okay, sa San Juan. Okay? So, yun ang sa case nitong si Mr. Tourism. Ang gwapong-gwapong si Whelan. Gaano kalalim, gaano kalaking tip I will be po? using the 3 mm tip. Gagawa siya ng before and after. I will be using that before and after. Bali itong 3 mm tip na to, ang ablation zone niya ay medyo medyo malalim. Nasa 1 mm deep. So okay na yon because yung epidermal layer naman natin medyo hanggang mga 4 mm yan After nun, Doc, pag natanggal siya, 'di ba, may lalim siya. So may another procedure pa ba kailangan na gawin para umangat yung yung skin, or eventually babalik lang siya sa normal? Kasi yung age mo medyo okay pa yan meron ka pang natural collagen na production. So wala tayong dapat alalahanin. However, yung whitish spot na maiiwan kasi dahil nawalan nga ng blood flow diyan, parang puti lang siya Na-imagine niyo ba yung ibig kong sabihin na parang may isang area dito na natuklap yung langib. Naglangib siya, nag-slough off, naiwan yung puting area. Yun lang, babalik naman din siya sa normal color of your skin eventually. And with the help of other treatments na available sa Derma World. Exactly. Yes. No need to worry. Baka ibang-iba na pag i-compete na sa international, Doc. Yes. Okay. Okay. So how long do you freeze the lesion? Yan. So
sabi dito, depending on the skin type, the lesion height, the vascularity, or the malignancy, initial freezes should be treated conservatively. Oo. So, the adjustments can be made according to the patient's response to freezing. Tayo naman dito, wala naman tayong masyadong problema kasi parang hindi mas hindi tayo ganun ka-sensitive. Kumbaga mas sensitive tayo sa heat kaysa sa sa freeze. Kasi mas nakakaramdam tayo ng pain pagka heat ang pag-uusapan and I am pertaining to lasers and electrocauteries. Pero Doc, yung cryopen procedure kasi Doc, 'di ba wala siyang pain, wala talaga. So wala siya. So Doc, if ever si patient meron siya mga unwanted moles or warts like more than 5 or 10. Gusto niya tanggalin. Pwede ba yun sabay-sabay gawin in one procedure? Definitely. Yeah. So walang limit. Yan nga yung sinasabi natin dito, yung ease of the procedure is really very very good, pero wag lang yung mga masyado namang maliliit katulad ng mga warts na ang liliit. From that na. I do not advise using this kasi medyo mahal. Mahal naman itong cryopen. Kasi baka naman mamaya yung mga warts nila, yung mga the common warts na tinutukoy ko yung sa mukha, sa katawan, masyadong mahal pagka expensive siya para sa procedure natin. Yes. Okay, alam mo, ang ganda-ganda ng ating discussion, pero magkakaroon po muna ulit tayo ng time check. Babalik po kami matapos ang ilang paalaala. Ang oras natin ay ganap ng 6:48 ng gabi. Trimedia Pro Incorporated. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medical 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medical 400. If symptoms persist, consult your doctor. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng One Complete Wellness Center, your home for natural treatments and healing. For inquiries, call 709-5724. Makinis at kutis pang-artista. Alamin dito sa Klinika on Air. Narito si Dr. Charlie Mendez. Yes, welcome back to Klinika on Air with Doc Charlie. Dito pa rin po sa ating himpilang DZRJ 810 sa inyong palapihitan. Okay, hindi ko na po babanggitin yung ating website kasi medyo kapos na po tayo sa oras. Doon lamang po sa mga may katanungan or may message kayo para sa atin, sa ating programa, ay pwede po kayong mag-text sa ating text line 0977-342-1644 at kay Marvin at sa kanyang family at mga kaibigan na nakikinig sa atin. Maraming salamat sa inyong pagte-text. Okay, I will be discussing yung mga iba't ibang conditions kung saan pwede nating magamit itong cryopen. What can be frozen using the cryopen? So number 1 is the non-recurrent basal cell carcinoma. So isa itong klase ng skin cancer, pero pwede natin gamitin ang cryopen. So the freeze time is usually 90 to 180 seconds. So ang ibig sabihin nun, itatapat natin yung cryopen dun sa lesion and then ipipress natin yon, ipi-freeze natin yung lesion for 90 seconds to 180 seconds. So almost a minute or more than a minute. Kasi medyo cancer kasi itong pinag-uusapan natin. So medyo matagal. Oo. But at least basal cell carcinoma may be treated with cryosurgery. But if there is a history of recurrent basal cell carcinoma, kung halimbawa paulit-ulit yung kanyang basal cell CA, the patient should have biopsy and surgical excision instead. Hindi na po natin pwedeng ipagpilitan si cryopen. Okay? So number 2, actinic keratosis. So usually tinatawag nating actinic keratosis ito yung mga parang spot na secondary to sun damage. Yung mga parang nagbubukol-bukol sa mukha natin na medyo may kulay brown na may tawag dito parang umaangat-angat na gano'n na parang ito secondary naman sa overexposure sa araw tinuturing namin itong mga doctors na parang pre-squamous cell carcinoma syndrome.
Dito ay ang ating freezing time din is also 90 to 180 seconds. So ganun din. Kaya lang medyo matrabaho ito kasi usually itong actinic keratosis marami eh. Hindi siya iisa. Medyo marami siya. Okay. Bago po tayo magpatuloy, meron naman pong bumabati. Good evening, Dr. Charlie Mendez. Pakibati po ang mga kamag-anak ko sa Laguna na nakikinig sa inyo. Loyal listeners, Nena Ong, BSA, Pasig City. Magandang gabi po sa inyo dyan. Yeah. Magandang gabi. Kanena, opo, at saka taga BSA, Pasig City. Salamat po sa inyong pakikinig. Okay. Another condition na pwede po nating gamitan ng cryopen, itong tinatawag nating dermatofibroma. Ayan. Ano po yun, Doc? Ano to pag sinabi nating dermatofibroma, para rin siyang mga nunal. Na nakaalsa. It is a densely raised lesion na ang kulay niya usually mapula or brownish in color. And itong klase ng lesion na to medyo malalaki siya parang nunal na malaki. Oo. Para siyang may blood flow kasi mapula yung kulay niya. Ang freeze time na gagamitin natin is only 30 to 60 seconds. Bilis. So less than a minute yan parang Doc, ibig sabihin po, tanong ko lang, ibig sabihin dapat alam ng doctor yung mga di ba, yung mga exact time na gagamitin. Correct. Diba? So ibig sabihin kailangan kaya yun nga yung sinasabi ko kanina, dapat ma-identify ng doctor ng tama yung kind of lesion na gagamitan niya, because pag hindi mo yan na-identify at sumobra ka, baka instead masunog or something, magkaroon ng hindi siya masusunog, lalalim yun. Lalalim. Oo. Di ba, parang kumbaga din sa sumobra siya ng mapipigtal yun, masyadong malalim. Another treatment na naman yun, derma roller. Yeah. Correct. Microneedles. Microneedles. And at this kind of lesion, itong dermatofibroma, this usually requires 2 to 3 repeated treatments with 2 to 3 weeks healing intervals between treatments. So, nasa 3 beses ang treatment mo rito. Hindi siya nakukuha ng isahan lang. With an interval of 2 to 3 weeks also. Okay? And then, another one is seborrheic keratosis. So itong seborrheic keratosis, another lesion which is secondary to sun damage. This is also secondary to, this is also responsive to cryotherapy. Yung parang mga pekas, this is parang, this is more of a flat, flat lesion na parang pag ginamitan natin nitong cryopen, maglalangib na lang siya. And then mababakbak. Kasi mga flat lesions lang naman ito, hindi siya nakaalsa The freeze time is also 60 to 90 seconds. So it's almost a minute. Kung sumobra man tayo like a minute and a half. Yeah, a minute and a half pala ito. A minute and a half. Maging 2 minutes man, hindi naman siguro masyadong delikado. Kasi ang principle dito, hawak mo si pen, no? Pipindutin mo ngayon yon, if i-freeze mo, and then may timer ka. Nakapindot siya ng 1 minute, na hayaan mo siyang naka-freeze ng 1 minute. Oo. Saka mo siya tatanggalin. Ganun Doc, sa mga listener natin siguro, Doc, meron na mga tanong siguro na na how safe yung cryopen po, since na hindi naman po siya surgical procedure. So gaano po ka-safe siya ngayon na gamitin sa Philippines po? Very, very safe. Oo. Hindi ba meron nga tayong tinatawag doon sa mga yung pelikula ni Angelina Jolie kung saan yung mga namatay ay ginawang frozen. Di ba? Napipreserve yung katawan because of the cold temperature. Ganito din yung nangyayari dito sa cryopen Since ang maganda nga dito kasi sa cryopen, kaya ang scarring is very minimal at saka maganda yung healing. Because yung ating tissue matrix is it's not damaged Very resistant siya kasi sa cold temperature. So, walang nasisira. Ang nangyayari lang doon ay napipigtal siya but napipreserve yung tissue matrix. So, wala kang, yun yung nag-give time sa proper cosmetic healing and with very minimal scarring. Halos wala kang peklat kasi nga wala kang surgery, wala kang blood,
Walang lahat. Yun yung maganda. Walang pain, walang blood, walang scar. Ganda. Correct. Napakaswerte talaga ng isa dito. Excited na ako, Doc. Grabe, oo. Okay. Another kind of lesion na pwede nating magamit ang cryopen is lentigo. Ang hihirap ng mga skin condition na sinasabi ko. Dami pala medical Wag na natin kasi this is not very common sa ating bansa. This one is common, plantar warts. Yung mga warts sa paa. Yeah. Okay. So depending on the size and location, medyo kasi yung plantar warts medyo ang hirap din itong kasi alam mo naman ng paa natin medyo makapal yung skin. Oo. So mas magandang gamitin po natin itong cryopen. The freeze time is also 60 to 90 seconds. Wow. Okay. And then the warts, of course, nabanggit na natin kanina yan. 45 to 60 seconds lang. So the warts and the epidermal are epidermal but push and extend by displacements deeper into the dermal tissue usually require multiple freeze session. Yan. Yung mga warts na nandito sa mga daliri, medyo yan. Kailangan ng multiple sessions. Okay. Naku, alam mo, wala na po tayong oras na naman. But anyway, ito po, magkakaroon tayo ng part 2 nito. But the good news, ito rin pong, itong ating cryopen, pwede rin po natin gamitin ito sa keloid. So yung mga may keloid. Good news po ito dun sa mga may keloids. Kasi di ba marami sa ating mga kaibigan na ay medyo frustrated dahil yung keloids nila pag synergery tumutubo at mas lumalaki pa. But using cryopen, mawawala, good news. Flat siya. Yun, mapipital siya ng gano'n nang hindi na siya kailangan lumaki because wala tayong nagiging injury ginagawa doon sa tissue natin. Kung nakukuha nyo yung point, the very reason kung bakit ang mga keloids pagka ginawa natin ng surgery, tumutubo na mas malaki pa sa dati dahil doon sa injury na ginagawa natin doon sa tissues. Pero dito po, using the cryopen, ayun, wala. Napipigta lang yung mga keloids. And also for skin tags, yung mga maliliit na skin tags, parang mga kuntil-kuntil, 10 to 30 seconds lang po ang freeze time natin dyan. Matatanggal na. There are other conditions like molluscum contagiosum, condyloma acuminatum, etc. Pero i-discuss natin po yan sa susunod. Maraming salamat sa inyo ha. Sige, any parting words para bago tayo magpaalam? Yun po, mga pasasalamatan. Okay. Sir Ben, isa lang papasalamatan ko yung mga nakikinig kasi ang daming natutunan talaga dito kay Doc sa programa niya as in. Diba? Siyempre, pasasalamatan din namin yung Derma World. Thank you. Diba? Thank you yung mga nagpapa-thank you yung mga Derma World babies. Okay, Kers. Yes, Doc. Thank you. Parang speechless ka ngayong gabi. gusto ko lang makinig ng buong discussion. Marami ka namang natutunan. Naman, Doc. Okay, and Doc, maraming salamat. Excited na ako. First patient. Yeah, okay. Okay, so sana po ay marami na naman kayong natutunan dito sa ating discussion ngayong gabi. Ako po ay babalik sa inyo, magkakanig-niig po tayo muli bukas, ganap na alas 6 hanggang alas 7 ng gabi dito pa rin po sa ating programang Clinica on Air with Doc Chardy. Dito pa rin po sa ating himpilang DZRJ 810 sa inyong palapitan. Maraming salamat po and good evening. A-Tri-Media Pro Incorporated. This is VOA News, brought to you live from VOA through DZRJ in Manila. I'm Victor Beatty reporting the search for suspects turns deadly following Friday's Paris attacks. Shootings and multiple explosions were heard Wednesday as police launched a raid in a Paris suburb targeting the Islamic State militant suspects.